Matapos ang sunod-sunod na taas presyo sa petrolyo, taasan na rin ang mga pamasahe sa pampubliko sasakyan. Live mula sa Mandaluyong, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, magkano ang itataas ng pamasahe at kailan ito ipatutupad? Nako Jiggy, simula nga sa Huwebes, March 19 ay ipapatupad na yung mas mataas na pasahe sa iba't ibang uri ng transportasyon. Unahin natin yung sa traditional jeepneys, Jiggy. Mula 13 pesos na minimum fare sa mga traditional jeep ay magiging 14 pesos na ang minimum fare. Itataas sa 2 pesos ang singil sa succeeding kilometer mula sa 1 peso at 80 centavos. Sa mga modern jeepney naman, 2 piso ang dagdag sa minimum fare kaya magiging 17 pesos na ang singil dito. Pagdating sa mga metro o city buses, maliban sa mga bumabiyahe sa EDSA busway, 2 piso ang dagdag sa pasahe sa mga ordinary bus, habang 3 piso naman sa aircon buses. Dahil dyan, nasa 15 pesos at 18 pesos ang pasahe sa mga Metro Manila buses. Sa airport taxis naman, Jiggy, mula 75 pesos na flag down rate ay magiging 115 pesos na ito. Pero walang pagbabago sa singil sa kada 300 kilometro at bawat 2 minutong patak sa metro. 20 pesos naman ang madadagdag sa base fare ng mga TNVS, depende sa klase yan ng sasakyan. Maging 55 pesos hanggang 165 pesos yung madadagdag sa base fare. 15% naman ang increase sa kasalukuyang pasahe ng mga point-to-point buses o yung mga P2P. Gate ng LTFRB, pinag-aralang maigi itong mga computation na ito para sa fare hike. Pakinggan natin ang pahayag ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II. Ito po ang pinaka-sustainable plan para tuloy-tuloy lang po ang takbo ng ating pampublikong sasakyan. And as you note, we have not increased it more than the increase of minimum wage. Halos sinabayan lang natin yan. At Gerard, pwede na ba itong agad na ipatupad ng mga driver itong taas pasahe kahit wala pa talagang fare matrix? Jiggy, nako, napaka-importanting magkaroon muna sila ng fare matrix. At bago ito ay may publication requirement din ang LTFRB. Kailangan maibigay muna nila ito sa UP Law Center at kailangan ma-publish ito. Siguro bukas ay matatapos itong process na ito. At sa Thursday, sa Huwebes, March 19 ay pwede nang ipatupad ito. Pero yun nga, kailangan munang kumuha ng fare matrix bago ito maipatupad. So yung sa mga kapatid natin, ng mga commuter, kung napansin nyo na yung sinasakyan yung jeepney ay masyadong mataas ang singil, pwede yung ireklamo sa hotline ng LTFRB. Jiggy. At Gerard, anong reaction dito ng mga tsuper at mga transport groups? Alam mo, Jiggy, iba't iba yung reaksyon ng mga tsuper na nakausap natin. Yung iba ang sabi, parang okay, sapat ito, makakatulong ito sa kanila. Pero meron din mga grupo na para sa kanila, kulang na kulang ito. May nakausap tayo kanina, yung UP Transport Group at itong Manibela. Pakinggan natin yung mga pahayag nila. Yung piso lang yung gasino lang yun. Daig pa namin yung nanlilimos sa gobyerno. Mas malaki pa yung kinikita ng mga badyaw na sumasabit sa mga jeepney namin na wala namang kinukonsumo. Ang ginawa po dito, para lang mabigyan po ng pakonsuelo di bobo ang ibinigay po sa transport group. Hindi po ito tulong. Pero alam mo, Jiggy, ang sabi ng LTFRB kanina, base sa kanilang computation, itong mga increases na ito, syempre taken into consideration dito kung ilan yung pasaherong sakay ng isang jeepney sa isang araw at gaano karami yung pinapakargang diesel, pwede raw kumita ng karagdagang 600 up to 1,000 pesos yung mga bawat tsuper at ito ay sapat na para mo-offset yung napakataas na increases niya dito sa diesel, Jiggy. At Gerard, may balita na rin ba kung tataas ang pamasahe sa mga eroplano? Nako, Jiggy, magtataas nga rin ang ang binabayad ng mga pasahero kung sila isasakay ng eroplano. Dahil kanina nagbaba naman ang Civil Aeronautics Board ng bagong guide doon sa fuel surcharge. Kung last month tayo ay nasa level 4, ngayon ay level 8 tayo. Medyo doble yata itinaas ito, Jiggy. At ang ibig sabihin nito, para doon sa mga domestic passengers, may karagdagang 253 pesos hanggang 787 pesos. Kapag naman international passenger kayo, ay may karagdagang mahigit 6,000 pesos. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Mandaluyong. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.